Hi, good morning. Welcome po sa ating devotion, and I'm a Pastor Reynolds. So tatalakayin po natin about that Jesus never leaves you. Hindi po tayo iniwan ng ating Panginoon. But before we start, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, Panginoon, Lord, nagpapasalamat po kami sa umagang binigay mo sa amin, Panginoon. Dalangin po namin, maranasan po namin, makita po namin kung anong mensahe mo, Panginoon, sa umagang ito, Lord. We declare your glory, your Holy Spirit, Panginoon, today, Lord. In Jesus' name, Amen. Okay, ang topic natin is Jesus never leaves you. Okay, so, hindi po tayo iniwan ng ating Panginoon. No? Sometimes, ang Diyos nga ang ating iiwan sa mga ating lakad. Minsan hindi tayo nagpipray. Minsan sa ating mga ginagawa, hindi muna tayo nagpipray. No? Hindi tayo muna nagdidepend sa ating Panginoon. But today, no, tingnan natin kung ano yung kwento nung ating tatalakayin in Matthew chapter 26, verse 47 to 56. Now let's read this passage. Basahin po natin. Sabi po dito, ito po yung time nang betray si Judas kay Jesus Christ. Verse 47, while he was still speaking, Judas came, one of the 12, and with him a great crowd with swords and clubs, from the chief priests and the elders of the people. Now the betrayer had given them a sign, saying, the one I will kiss is the man, seize him. And he came up to Jesus, the one, and said, greetings, Rabbi, and he kissed him. Jesus said to him, friend, do what you came to do. Then they came up and laid hands on Jesus and seized him. And behold, one of those who were with Jesus stretched out his hand and drew his sword and struck the servant of the high priest and cut off his ear. Then Jesus said to him, put your sword back into its place, for all who take the sword will perish by the sword. Do you think that I cannot appeal to my Father, and he will at once send me more than 12 legions of angels? But how then should the scriptures be fulfilled that I must be so? At that hour Jesus said to the crowds, have you come out as against a robber with swords and clubs to capture me? Day after day I sat in the temple teaching, and you did not seize me, but all this has taken place that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples left him and fled. So dito po natin nakikita yung pag-aresto kay Jesus nung time na ito. Pero yung time na po ito ay kasama po nila si Judas. So alam na po natin kung ano yung story to, kung bakit inaresto si Jesus. Dahil merong nag-betray sa kanya po, which is the one of the 12 disciples, si Judas. So hindi po tayo iniwan ni Lord in our pain, in our hardship, in the high and lows ng ating mga buhay. So nakita po natin, no, kung gaano po si Judas, sabi po niya ay meron po siyang hudyat na kapag hinalikan niya po yung isang tao, ay yun na po yung kanilang aarestuhin. No? Kapag sinabi po kiss, ito po yung holy kiss dapat na banal. Pero iba pala yung motive pala ni Judas dito. No? Iba pala yung paghalip niya. Meron palang wrong motive, no, na gusto niyang i-betray ang ating Panginoon, no. So sabi po pa nga po niya, no, greetings, Rabbi, no, greetings, Rabbi. So ibig sabihin, hindi lahat ng nag-greet sa ating Panginoon, hindi lahat ng mga nasa church, no, totoo, no, hindi lahat ng nasa gawain ng Panginoon ay totoo. Maging si Judas, no, laging kasama ni Lord, laging nasa pagpapalago ng ministry, laging nasa preaching, laging nasa tabi ng ating Panginoon. But bakit, no, na binitray niya si Jesus, no?
Pero sabi dito is, sabi ng Panginoon, friend, no, sinabi pa niya na kaibigan, gawin mo na kung ano yung gusto mo. Tinawag pa rin siyang kaibigan. No, na kahit alam ng Panginoong Jesus na siya yung magbebetray sa kanya, no, ay sinabi pa rin ng Panginoon, friend, no, kapag meron tayong relationship kay Lord, ano man ang ginawa natin, ano man ang gagawin natin na pagkakasala, tayo pa rin ikaibigan ng Panginoon. Amen. Ganun kabuti ang Lord sa ating mga buhay. So, anong pinapakita po ng istoryang ito sa ating mga buhay? Una is, number one, is yung unending love. No, yung pag-ibig ni Lord sa atin ng walang katapusan. Sabi ng 1 Corinthians chapter 13 verse 4, love never ends. Okay, wala pong katapusan. And verse 13 ng 1 Corinthians chapter 13 is, so now faith and hope and love abide, these three, but greatest of this is love. No, yung pag-ibig. Dahil once na kapag tayo po ay wala ng pag-ibig sa ating Panginoon, manghihina po tayo, wala na tayong joy, wala na tayong patience, no, and kindness and goodness, lahat po ng character na nasa atin ay mawawala kapag hindi po natin inibig si Lord ng buong puso natin. Kaya ang purpose ng buhay po natin is, sabi ng Lord, is love the Lord your God with all your heart, with all your soul. Now, paano natin sasabihin na mahal natin si Lord? No, kung yung ating puso ay hindi buo natin ibinibigay sa ating Panginoon. Kumbaga, para bang kalahati lang, Lord, gusto kong kalahati lang, and yung kalahati nito ay sa iyo lang. No, hindi dapat ganoon. Kailangan yung buo natin na ibibigay yung ating puso sa ating Panginoon. No, yung pag-ibig na nakita po natin dito sa istoryang ito na alam ng Panginoon kung sino magbibetray sa kanya. Pero si Judas, no, sinabihan pa rin siya na kaibigan. No, kaibigan pa rin niya. No, at alam po niya na mayroong maling balak itong si Judas sa kanya. Pero naipapakita pa rin ng Panginoon yung kanyang pag-ibig para sa atin. No? Kahit na minsan talaga tayo ay naging pabigat sa Panginoon, minsan hindi tayo naging kalugod din sa Panginoon, pero pinapakita pa rin ng Panginoon yung pagiging kaibigan niya, pagiging totoo niya sa ating mga buhay. Pangalawang bagay, He protects you. Ano sabi ng verse 51 to 53? Sabi po dito, and behold, one of those who were with Jesus stretched out his hand and drew his sword and struck the servant of the high priest and cut off his ear. Then Jesus said to him, put your sword back into its place, for all that I cannot appeal to you, my Father, and he will at once send me more than 12 legions to my Father, and I will once send more than 12 legions of angels. Okay? So, ibig sabihin, yung pagprotekta ng Panginoon, sabi niya, ay hindi mo ba alam nung ay kaya magpadala ng Diyos ng 12 legions of angels na para ako ay protektahan, no? Ibig sabihin, sa mga Romans, sa mga Jews, ay ibig sabihin po ng 12 battalions ay 1 battalions is equivalent for 6 battalions. So, ibig sabihin, so 12 times 6 is 72. Okay, so 72 na angels, 72,000 of angels na kayang bumaba para lang i-save si Jesus noong panahon na ito na aarestuhin siya. Pero hindi niya po ginawa. Bakit? Kasi gusto niya tayong protektahan. Gusto niyang hindi mangyari, no, yung ginawa ni Judas na i-betray siya at walang mangyayari sa kaligtasan natin. Pero hindi niya yung ginawa. Di bumaba yung mga angels para hanggang doon sa finish line matapos ng Panginoon para sa atin. Amen. No, so He protects you. No, tayo po ay pinaprotekta ng ating Panginoon. Sabi ng Psalm chapter 23 verse 4, even though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for you are with me.
Your rod and your staff, they comfort. Ito po yung maganda na sinabi ng Panginoon kay David. No, nung naranasan ni David yung mga pagsubok, sabi niya, na even though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil. No, hindi siya natakot dahil alam niya ang Diyos ang nagpoprotekta sa kanya. Ganun din tayo sa Panginoon. Huwag tayong matakot. Ano man ang maranasan natin sa buhay, ano man ang mga hardship ng ating buhay, huwag tayong matakot dahil God will protect us. No, tayo ay pinaprotektahan ng Diyos sa ating mga buhay. Pangatlo, He saves you. Sabi ng John chapter 3 verse 16, na for God so loved the world and He gave only Son, whoever believe in Him will not perish but have an everlasting life. Na kung titignan po natin, no, dapat na 12 battalions na kayang dumating para iligtas ang ating Panginoon, pero hindi nyo yung ginawa. No, dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin, dahil sa sobrang pag-ibig na binigay niya para sa atin, lahat ng yung ginawa niya para sa atin. No, naging matapang po siya, ipinaglaban po niya tayo hanggang sa kamatayan para lang tayo magkaroon ng kaligtasan. So, dapat sa ating sitwasyon, dapat sa ating bilang pagiging Kristyano, dapat ipinaglalaban natin yung ating pananampalataya, ipinaglalaban natin yung ating pag-ibig sa ating Panginoon. Amen. So, pang-apat po, sabi po dito, He guide you. No? Ginaguide po tayo ng ating Panginoon. Sabi ng Psalm chapter 23 verse 3, He restores my souls. He leads me in path of righteousness for His name sake. Ibig sabihin, dinadala tayo ng ating Panginoon doon sa tamang bagay, tama na ating gagawin. No, dinadala tayo ng ating Panginoon doon. No? Nung nakita po natin yung istoryang ito po, no? na kahit na arestuhin ng ating Panginoon, dinala pa rin tayo doon sa kaligtasan kahit na talagang ikapapahamak ng ating Panginoon. Ganun tayo kamahal ng Panginoon at ganun kabuti ang ating Panginoon. Yung sabi niya is the goodness of God sa ating mga buhay. No? At panghuli po, ito po yung sinasabi po, He never leaves you. Sabi po ng Hebrews chapter 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. No? So yun yung promise ng Lord sa atin. Hindi tayo iniiwan ng Panginoon at hindi tayo pababayaan. Ano man ang mga pagsubok, ano man ang mga unos ng ating mga buhay, hindi tayo iiwan. Sasamahan tayo ng Panginoon hanggang sa finish line. Amen. So, ang lesson natin today ng Panginoon na kapag na ang Diyos ang hindi nang iiwan sa atin, kailangan naman natin gawin yung part natin na huwag natin iiwan ang ating Panginoon dahil yung huli sa istorya, no, yung mga disciples po niya, iniwan po siya after po siyang arestuhin. So, kaya tayo nandito sa ating ginagalawang mundo, no, meron tayong purpose. Yun yung hindi mapag-iwan sa ating Panginoon. Magpatuloy tayo, no, labanan natin yung mga nagpapahina sa atin. Hindi sabi ni Paul na fight the good fight of faith. So kailangan yung ating pananampalataya ay maipaglaban natin at yung pag-ibig natin sa Panginoon mas lalo pang uminit, no? Para mas magpatuloy tayo doon sa ating Panginoon. Amen. Salamat po. And nakapakinig po kayo ng ating devotion for today. Maraming salamat po. See you on for our next devotion. Thank you. God bless you.